buksan ang ating pong mga Bible sa Acts chapter 5, beginning verse 17 up to verse 32. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 17, kayo po sa 18. Sabay-sabay po tayo sa verse 32. Acts chapter 5, verse 17 to 32. Okay, tunakita na po sa malakas at masaya. Amen. Amen. So, verse 17. Then the high priest rose up, and all they that were with him, which is the sect of the Sadducees, and were filled with indignations. 18 kayo po. And they their hands with the apostles, and put them in the common prison. But the angel of the Lord by night opened the prison doors and brought them forth and said, 20. Go stand and speak in the temple to the people of the words of Christ. And when they heard that, they entered into the temple early in the morning and taught. But the high priest came, and they that were with him, and called the council together, and all the senate of the children of Israel, and sent to the prison to have them brought. 22. But when the officers came, and found them not in the prison, they cried in hope, saying, the prison truly found we shut with all safety, and the keepers standing without before the doors. But when we had opened, we found no man within. 24. Now when the high priest and the captain of the temple and the chief priests heard these things, they melted at them and were resolute to do. Then came one and told them, saying, behold, the men whom ye put in prison are standing in the temple and teaching the people. 26. Then went the captain with the officers and brought them without violence, for they feared the people, lest they should have been stoned. And when they had brought them, they set them before the council, and the high priest asked them. 28. Saying, did not be strictly command you that ye should not teach this name? And behold, ye have filled Jerusalem with your doctrine, and men remain his hands dry upon us. Then Peter and the other apostle answered and said, we ought to obey God rather than men. 30. The God of our fathers raised up Jesus, whom he slew and hanged on a tree. Him hath God exalted with his right hand to be a prince and a savior, for to give repentance to Israel and forgiveness of sins. 32. Sabay-sabay po tayo, ready with. And we are his witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God hath given to them that obey him. Tayo po lahat ay pumipigil, tayo po manalangin. Ama namin Diyos sa langit, Diyos namin banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po Ama sa kaligtasan ng buong kaloob sa amin, sa buhay na walang hanggan, sa pribilehiyo na kami po ay makapaglingkod sa inyo. Salamat na patuloy mo po kaming pinagpapala, sinasamahan at ginagabayan, ginagamit para sa inyong pong kaluwalhatian. Sa hapong ito, patawad Ama sa aming pong pagkukulang, kasalanan na nagagawa namin sa inyo. Salamat po Ama sa inyong pong mga banal na salita na siya nagpapatibay sa aming pong pananampalataya, nagpapalakas sa amin, at nagbibigay sa amin ng kaaliwan sa oras ng mga pagsubok, problema na meron po kami. Salamat po, Banal na Espiritu, sa patuloy mo pong paggabay sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy po kayo magligtas sa bayang ito, at dalangin ko po, Panginoon, na ang lahat ng mga nanunungkulan ay maligtas po. At may bahagi po sa kanila ang kaligtasan, na kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa aming Panginoon Hesus, hindi sa gawa, hindi sa relihiyon. At ang Panginoon Hesus ay namatay dahil sa aming mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay. Dalangin ko po, Panginoon, patuloy mo pong i-bless ang buhay ng bawat isa, ang kanilang mga trabaho, pag-aaral, at mga mahal sa buhay. Patuloy mo pong tingin ang kanilang pong mga panalangin. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga bagay, at sa buong taon na kami ninyo pong pinagpala, sinamahan at ginabayan, at umaasat na nananampalataya na sa darating na bagong taon, 2026, ay patuloy mo po kami sasamahan, gagabayan at pagpapalain. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. So
Magandang hapon po at dito po ay napakaganda talaga na sa pagsunod po ni na Pedro sa kanilang panawagan sa calling, ano po, ay talagang sabihin na natin sa mga utos ng Diyos, so ng ating Panginoong Jesus, ay talagang nandun po yung patuloy na paggabay at sabi nga po dito sa 22, but when the officers came and found them not in the prison, they returned and told. So, ikinulong po sila noong panahong iyon at talagang iningatan ang pagkakakulong sa kanila at talagang doon sa kaloob-looban sila inilagay. So, napakaraming padla at napakaraming bantay. Pero ganun pa man, pagka sabi nga po dito sa 25, at may dumating na isa at nagsabi sa kanila, narito ang mga lalaking ibinilanggo ninyo ay nangakatayo sa templo at nangagtuturo sa bayan. So talagang wala silang kamalay-malay na ang mga ikinulong nila, ibinilanggo nila ay nandun na ulit sa templo. Diba? At nangangaral ng salita ng Diyos. So mga kapatid, no, minamahal, this afternoon po, ang ating pag-aaralan ay pinamagatan na a matter of obedience. Kahalagahan po ng pagsunod. So dito po sa ating po bayan o sa ating bansa, talagang napakahalaga kung tayo po ay susunod sa batas. Amen po ba? At tayo nga po ay dapat ay maging law-abiding citizen. Yun po. Sapagkat sinabi nga po sa mga talata sa Roma chapter 13, verses 1 to 3. Tinan po muna natin. Roma chapter 13, verses 1 to 3. Buksan niyo po yung Bible. Sabi po dito, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnations. For rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do that which is good, and thou shalt have praise of the same. So tayo po ay dapat maging law-abiding citizen. At especially, let's say for example, sa daan, sa highway. So kung alam natin na red light na yan, hindi titigil. At kung yan ay orange na, so dapat ay slow down. Pero ang ginagawa ng iba, kapag nag-orange, pinapaspasan na. Di ba? Para hindi sila abutin ng red light. So kapag orange, slow down ka na. Yun po yun. At talagang kailangan natin sumunod. At kapag sinabi na no helmet, no travel, magsuot ng helmet. Di ba? So yun yun. So dapat ay maging law-abiding citizen tayo. At kailangan nga ay talagang naka-seatbelt. So yun po yun. So, ganun pa man, makikita po natin dito sa ating pong binasa, sinabi po ni Peter doon sa mga tagapagpatupad ng batas, we ought to obey God rather than men. So, hindi naman po ibig sabihin ito na talagang itinataas ni Peter yung pagsuway sa batas ng tao. Peter is not sanctioning civil disobedience. Hindi po niya ipinapahayag, hindi po niya ipinapangaral na suwayin ang batas. So, ibig sabihin lang po nito na kung ang batas na ito ay contrary or kontra or laban doon sa kalooban ng Diyos, sa utos ng Diyos, ito ay hindi dapat sundin. Yun po yun. So, we ought to obey God rather than men. Opo, utos po ng Diyos na talagang mga anak, sundin ang inyong mga magulang. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Pero, kung ang ipinag-uutos na ng magulang ay labag sa kautusan o kalooban ng Diyos, that's the time na hindi dapat sundin. Amen po ba? Kailangan na magkaroon tayo ng conviction, kailangan na magkaroon tayo ng paninindigan. At minsan na naibahagi dito ang isang testimony, ang isang patotoo. Anong patotoo yung pastor? Diba? Mayroong isang choir member ng isang Baptist church na talagang
priority ang gawain ng Panginoon. Kapag sinabing choir, child of God, yun po yung una. Ito po, kung ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, ito ay nagpapatunay na ikaw ay talagang anak o tunay na mga anak ng Diyos. Amen po ba? So maraming tao or ang paniniwala ng ibang tao, lahat ng tao daw sa mundong ito ay mga anak ng Diyos. Mali po yun. Amen po ba? So, ang lahat ng tao sa mundong ito ay mayroong karapatan na maging mga anak ng Diyos. Subalit, as long as na hindi sila tumatanggap kay Kristo, hindi sila sumasampalataya sa Panginoon Jesus, hindi sila mapapabilang sa mga anak ng Diyos. So ngayon, it is the fact that you are now a child of God. Ito ay patunay na ikaw ay anak ng Diyos. Kaya dapat ang mga anak ng Diyos ay sumusunod sa mga utos ng Diyos. Kapag araw ng linggo, hindi ka na dapat pilitin pa na pumunta sa bahay sambahan. Hindi ka na dapat pilitin pa na ikaw ay magbasa ng Bible. Hindi ka na dapat pilitin pa na mag-memorize ng mga verses sa Bible. Diba? Kasi tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Dapat talagang tayo ay nag-aaral ng salita ng Diyos. Yun po yun. So hindi na tayo dapat pinipilit pa. Kaya lang mahirap talaga sa ating panahon ngayon, ang mga anak ng Diyos inaagaw ng kaaway. Ang mga anak ng Diyos ay nadadaya ng kaaway, binibigyan ng maraming pinagkakaabalahan, at talagang nadadaya ang maraming Kristiyano ngayon, ang mga anak ng Diyos, sa mga bagay sa mundo ito. Mas priority ng mga anak ng Diyos ang yung hindi kalooban ng Diyos. Maraming oras sa cellphone, sa Facebook, social media, maraming oras sa mga galaan, maraming oras sa ibang mga bagay. Pero kapag oras sa Panginoon, tutulugan pa. So, linggo na nga lamang makakapakinig ng salita ng Diyos, tutulugan pa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, obedience, it is the fact that you are now a child of God. Ikaw ngayon, tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. Kaya sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 1, sabi po dito, be therefore followers of God as dear children. So tayo ay maging tagasunod ng Diyos gaya ng minamahal na anak. So marami nagsasabi sila yung mga anak ng Diyos. Talagang masakit naman pakinggan kapag sinabing hindi lahat ay anak ng Diyos. Masakit pakinggan talaga kapag sinabing, kayo lamang pala mga anak ng Diyos, ano? Diba? Pero ang mga anak ng Diyos ay dapat talaga makita yung pagsunod, paglayo sa kasalanan. Dapat ang mga anak ng Diyos hindi nagbibisyo, hindi nagsusugal, sapagkat ang alak, sigarilyo, sugal, yan ay sa dyablo. Ang mga salitang masasama, yan ay sa dyablo. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, ito po yun. Obedience is the fact that you are now a child of God. Katunayan, patunay na ikaw ngayon ay mga anak na ng Diyos. Pangalawa, it is the fact that you are now Christ follower. Ikaw ngayon ay tagasunod na ni Kristo. Or Christian. Mahirap sabihin tayo Kristiyano, pero hindi nga tayo sumusunod sa Diyos kay Kristo. Mahirap sabihin kilala natin si Kristo, pero taliwa sa ating mga ginagawa. Tingnan po natin ang ating po mga Bible sa 1 John chapter 3. 1 John chapter 3. Tingnan po natin ang ating pong Bible. 1 John chapter 2, verse 3 and 4. 1 John chapter 2, verse 3 and 4. And hereby we don't know that we know Him. So, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. So, ang tunay na nakakakilala kay Kristo, sumusunod, tumutupad sa kanyang mga utos. Ano ang mga utos ng Diyos? Basahin ang Bible araw at gabi. Ano ang mga utos ng Diyos? Huwag pabayaan ang pagsamba. Ano ang utos ni Kristo?
magpatawad, magmahalan, ibigin ang kaaway. Ano ang utos pa ng Diyos? Di ba? Na talagang tayo ay manalangin. Yan ang mga utos ni Kristo na dapat nating tinutupad. Ano pa? Utos ni Kristo na tayo ay mag-akay ng kaluluwa. Ito ang mga utos ng ating Panginoong Hesus. So napakarami pa ang mga utos ng Diyos. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung talagang nakikilala po natin si Kristo, ay tutuparin natin ang kanyang mga utos. Verse 4. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling. So napakalinaw ng salita ng Diyos at talagang ang katotohanan ay wala sa kanya. So ibang Kristo nakikilala ng mga tao ngayon. Kristo sa sabungan. Diba? Kaya kung tayo mga Kristiyano, Christ follower, dapat huwag na huwag tayo makikita sa sabungan, huwag na huwag tayo makikita sa mga beer house, at huwag na huwag tayo makikita na mayroon tayong huwag tayong magpapatato. Diba? At huwag tayong makikipagrelasyon. Kung ikaw ay lalaki, dapat ay ang karelasyon mo ay babae. Diba? Na talagang ikaw ay pakakasal sa babae o ikaw ay pakakasal sa lalaki. So kung ikaw ay babae, pakasal ka sa lalaki. So yun po mga kapatid, mga minamahal, na talagang it is the fact that you are now Christ follower. Obedience is the fact that you are now Christ follower or ikaw ay tunay na Kristiyano. Obedience is the fact that you are now cherisher of God. So what's the meaning of cherisher? So, lovers of God. So talagang if you love me, keep my commandments. So ito po'y patunay na talagang ikaw ay umiibig sa Diyos kay Kristo. Sabi po ng John 14 verse 21, tinan po natin ang Bible sa John 14 verse 21. Kaya talaga sinabi po ni Peter, we ought to obey God rather than men. So ito po'y patunay ng kanilang pag-ibig sa Diyos kay Kristo. Verse 21, He that hath my commandments and keepeth them, he it is that loveth me. And he that loveth me shall be loved of my Father, and I will love him, and will manifest myself to him. So ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon. So tayo ba'y tagatupad ng utos ng Diyos? So ikaw ngayon ay tunay na umiibig sa Kanya. Ay siya umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. At siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa Kanya. And then verse 24. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Kaya kung tayo po ay mga tunay na nagmamahal sa Diyos kay Kristo, lahat ng mga utos ng Diyos ni Kristo, susundin natin. Amen? Susundin po natin, wala po tayong pipiliin. By January po, ilikot na po ulit ang ating mga preacher, ano? So, sa second week of January, magpipreach na po ulit ang mga yan. Sina Brother Andrew, kaya maghanda na po kayo ha. Brother Luis, at si Brother June. So, sa umaga kayo, ako sa hapon. Sa umaga kayo, para mas maraming tao sa umaga. Okay? So yun po, paikutin na po natin ang mga yan sa January. So, Brother Jason, gusto mo ka? Sa atin ka? Ayan, talaga. Huwag mo tatapusin agad. So yun po mga kapatid, mga minamahal, obedience is the fact that we are now a child of God. The fact that we are now Christ follower or Christian, fact that we are now cherisher of God or lovers of God, na tayo ay talagang tunay na umiibig sa Diyos kay Kristo. So maraming tao talaga wala namang pag-ibig sa Diyos, walang pag-ibig kay Kristo, sapagkat ayaw nga nilang makinig ng salita ng Diyos, ayaw nga nilang sumunod sa mga utos ng Diyos. At sapagkat hindi nga sila mga tunay na anak ng Diyos. So, ang mga anak lamang ng Diyos ay ang mga tumanggap na nampalataya kay
Kristo. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. John chapter 1 verse 12. And then John chapter 8 verse 44. Ito po talaga, sabi po dito, ito yung dati nating kalagayan, pero salamat nga po na tayo ay nabigyan ng pribilehyo na mapabilang sa mga anak ng Diyos. Sabi po dito sa 8:44 ng ating Panginoon Hesus, ang Panginoon Hesus po mismo nagsasalita, nangangaral, "Ye are of your father the devil." Kayo sa inyong amang diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una. Bakit mayroong mamamatay tao? Sapagkat ang ama ay ang diablo. And then sabi pa dito, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, so bakit mayroong mga sinungaling? Bakit may mga scammer? Bakit mayroong mga manloloko? Ang kanilang ama ay ang diablo. Kaya kung tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos, huwag na tayong magsisinungaling pa. Lagi tayo magsasabi ng totoo. At ang sabi pa po dito, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ito po yung kahalagahan ng pagsunod sa Diyos. Ito ay nagpapatunay na ikaw ay kabilang sa mga anak ng Diyos. Ito ay nagpapatunay na talagang ikaw ay tagasunod ni Kristo, tunay na Kristiyano. Ito ay nagpapatunay na talagang tunay mong iniibig ang Diyos. Pangalawa, balikan po natin. Ano po yung makikita po natin dito sa Acts chapter 5 verse 29? We ought to obey God. So ang Diyos talaga ang higit sa lahat na dapat nating sundin. Hindi yung ating sarili. So sabi po dyan, we ought to obey God rather than men. So una, hindi dapat sarili natin ang ating sinusunod. Amen? Kundi ang Diyos. Kaya yung po sinabi po dito ni Apostol Pedro, we ought to obey God rather than men. So sila'y pinagbawalan na mangaral patungkol kay Kristo. We ought to obey God rather than men. Kaya mga kapatid, mga minamahal, pangalawa na makikita po natin dito. Sa ating pagsunod, makikita yung faithfulness, the faithfulness, katapatan. Mahirap namang sabihin natin tapat ang isang Kristiyano, pero hindi naman sumusunod sa mga utos ng Diyos. Di ba? Na para let's say for example, napipilitang sumamba, napipilitang mag-aral ng salita ng Diyos, napipilitang makinig ng salita ng Diyos. So mahirap po yun, na talagang ang kanyang pagsunod ay on and off. Di ba? So hindi masasabi na talagang tapat, nahihirapan magbigay, nahihirapan mag-akin ng kaluluwa, nahihirapan na talagang ibigin ang kaaway. So yung lahat ng mga utos para sa kanyang mahirap, at talagang on and off ang pagsunod. So, hindi pwedeng sabihin tapat ang tao ito. Kaya, obedience, makikita sa obedience yung faithfulness, katapatan. So, kung ikaw ay talagang sumusunod sa Diyos, sa ating Panginoon Hesus, una, the faithfulness was developed. Yun po yung una. Kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos, laging sumusunod na kay Kristo, nade-develop na ngayon sa iyong sarili ang pagiging tapat. Yung katapatan, nade-develop na yung loyalty. Diba? So kapag talaga no matter what, yun po yun no matter what happened, no matter what problems you have been, diba, na kahit anong problema mayroon ka, pero ikaw ay sumusunod pa rin. So ibig sabihin na nade-develop na sa iyo ang katapatan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga na ipakita natin na tayo ay sumusunod sa Diyos kay Kristo. Kaya yung mga hindi sumusunod, aywan ko kung ano sasabihin sa kanila ng Panginoon Hesus pagharap sa pagpunta sa langit, pagharap sa Panginoon. Kasi ang makikita lang natin dito sa Bible, yun talagang dapat, sinabihan ng Panginoon, well done. Pero meron pa yung pangatlo nagalit ang Panginoon
Magalit kaya sa atin, Panginoon, pag halimbawa, hindi tayo tapat, hindi talaga tayo sumusunod. Kasi yung kwento dito sa Bible, kung mapapansin natin, nagalit pa doon sa patatlo. Tama po ba? Diba? Kasi hindi nga siya sumunod doon sa utos ng Panginoon. Diba? Kung nabasa niyo po yun sa bukong Matthew, tsaka meron din yun sa Luke. Diba? Na binigyan ng talent. So, pero yung pangatlo, yung talent na ibinigay sa kanya, itinago, ibinaon sa lupa. So, hindi siya sumunod. Yun lang ang tanong ko, na ganun din kaya sa atin. Di ba? Pero hindi po nawawala ang kaligtasan. Yun po yung sigurado. Okay? Ligtas ka pa rin naman. Pero hindi ko sinabi na huwag kang sumunod. So mga kapatid, mga minamahal, the faithfulness was developed. Made-develop sa atin ang katapatan habang tayo po ay sumusunod sa kanyang mga utos. The faithfulness, pangalawa po, was demonstrated or determined. Mahahayag na ikaw ay talagang tapat sa Diyos kay Kristo. So kung walang pagsunod, paano mahahayag, paano masasabi tayo ay tapat sa Diyos? Kaya ito po ay isa lamang sa mga sukatan para masabi talaga na tayo po ay tapat sa Kanya. Amen? So isa lamang po yun. Pero higit sa lahat, ang titingnan pa rin sa atin ay ang ating pong puso. Kasi kahit masipag kang sumusunod, pero ang tanong, ano yung motibo? Diba? So yun po yun. Kaya mga kapatid, no, minamahal, a matter of obedience, the faithfulness was developed, the faithfulness was determined, mahahayag, makikita, at masasabi talaga ng mga kapatiran, matutuwa sa ating una sa lahat ng Diyos. Amen? Ang Diyos muna. Pangalawa, syempre, mga kapatiran, tuwan-tuwa sa iyo kapag talagang ikaw ay tapat na naglilingkod sa Diyos. Kaya nga si Matic, di ba? Si Matic, mga 2 years ago, napiyak na naman. Well, talagang ibang matuwa si Matic, talagang nagbibigay siya Kapag yung nakikita ni Matic sa isang kapatiran na, talaga nagiging faithful na nagiging tapat. So nagbibigay siya. Di ba? Hindi ko nasasabihin kung sino yun. Di ba? Pero yun nga po, kung tayo po ay nagiging tapat sa ating paglilingkod sa Diyos kay Kristo, madaming kapatiran ang matutuwa sa atin at higit sa lahat, ang Diyos ang matutuwa sa atin. Kaya tayo po ay hinahamon ng salita ng Diyos maging tapat sa Kanya. And then, a matter of obedience, tatapusin na natin to, bibilisan na natin. Okay? So, the faithfulness was not only developed, was not only determined, but also the faithfulness was dedicated to God and not unto men. So, talaga magiging laan sa Diyos kay Kristo yung ating katapatan. Sa Kanya lamang, hindi sa tao. So, hindi ko sinabi huwag kang maging tapat ni Brother Edwin, hindi ko sinabi huwag kang maging tapat ni Brother Andrew, pero higit sa lahat kung tayo nagiging tapat sa ating kapwa, di ba? Dapat una sa lahat tayo ay tapat sa Diyos, kay Kristo. So mga kapatid, mga minamahal, kaya napakahalaga na tayo po ay sumunod sa Kanya mga utos. Then the last, Acts chapter 5 pa rin po, verse 29, we ought to obey God rather than men. A matter of obedience. So obedience, mga kapatid, una, obedience is the fruit of our faith. Ito po ay bunga ng ating pananampalataya kay Kristo. Ay, naku, ang ganda. Para mga manok. Ang bubungay ng mata tapos ang bingay. Okay? Yan. Nagme-meditate. Nagpe-pray, brother first, nagpe-pray. Okay, understand. So mga kapatid, so obedience is the fruit of our faith. Ang pagsunod ay bunga ng ating pananampalataya. Ang ating pagsunod kay Kristo, ito bunga ng ating kaligtasan. Hindi tayo susunod para maligtas. Amen po ba? Hindi tayo susunod para sa langit mapunta. So ito po ay bunga dahil tayo ay ligtas na, tayo mga anak na ng Diyos. And then titingnan natin ang bunga ng ating pagsunod kay Kristo. Meron pa bunga pagsunod sa Diyos?
So kaya talaga your labor is not in vain. Yun po yun eh. So ibig sabihin yung ating pagsunod, pagpapagal, paggawa, paglilingkod, talagang hindi po ito mauwi ng walang kabuluhan. So tingnan po natin the fruit of obedience. So Acts chapter 2 verse 41-42. Ano po makikita po natin dito? Ito po yung fruit of obedience. Sabi po ng Acts chapter 2 verse 41-42, nandyan na ba kayo? Say amen. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. And then 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, and in breaking of bread and in prayer. So bago natin ito puntahan, alam nyo, katulad ng kaninang testimony, di po ba? Ano, dahil sa pagsunod ng anak, yung member ng choir, nanindigan, so naligtas ang tatay. So, hindi ko po sinabi nakakapagligtas yung ating gawa. Ano? So, kumbaga, dahil ka sa conviction, ay ngayon, nahihingi po siya, yung kanyang puso lumalambot. Diba? Kaya talaga nandoon na willing nang makinig ng salita ng Diyos. So, ang Diyos, ang banal na Espiritu, ang magkoconvict, at talaga ang banal na Espiritu, ang Diyos ang magliligtas. Si Kristo ang Panginoong tagapagligtas. Pero kapag ito nga sumusunod, yung mga mahal sa buhay, talagang mahihikayat na sila ay kilalanin nila kung sino ba ang tunay na Diyos, sino ba ang tunay na tagapagligtas. Katulad yan, nagkakaroon na ng improvement, development, di ba? Sa mister ni Sister Helen. O, dalawang Sunday na natin kasama. So, ngayon, si Sister Lolit naman, Sister Lori, ay tatlong Sunday na natin kasama. Diba? So, makikita po natin, pasensya na po kayo, wala po yung benefit couples, ha? At meron naman pong importanteng nilakad. Okay? So, una, makikita po natin, the fruit of obedience, mga kapatid, mga minamahal, ay transformations of life. Pagpapago ng buhay. Tingnan nyo po, dito, they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and breaking of bread and in prayers. So, 3,000, ang daming buhay ang nabago. Nagkaroon ng pag-ibig sa gawain ni Kristo at nagkaroon ng puso sa pangangaral o pakikinig ng salita ng Diyos. Yung po makikita po natin dito. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. Na dati naman ang mga tao ito ay walang ganang makinig ng salita ng Diyos. Ang mga tao ito ay hindi nagpe-pray, basta na yan tumutulog, basta na yan gumigising. Pero dahil diba? Sa pagsunod ni na Pedro, na bago ang buhay ng 3,000 men na to. Amen po ba? Kaya sa buhay din po natin, kapag tayo ay patuloy na susunod, una, mababago yung buhay natin, yung ating sarili. Yung po yun. And then pangalawa, kikilusin ng Diyos yung ating mga mahal sa buhay upang mabago din. Oh, ang ganda ng naririnig ko ngayon kay Sister Helen. Umiiwas sa sigarilyo. Diba? 2 days, after 3 days, doon lang. Unti-unti po yan. Unti-unti yan. Okay? So hindi talaga, sa iba, hindi talaga mabibigla ang pagbabago. Pero meron naman po talagang tao na nabibigla ang transformation. Ano po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, dating walang pakialam sa Bible ang mga tao ito. Diba? Dating walang pakialam sino ba ang tunay na Diyos. Dating walang pakialam sa pag-aari ng kaluluwa. Pero itong 3,000 men na ito, 3,000 souls na ito, ay sila po, ang sabi ng 42, continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship. So dating wala silang pakialam sa pagsamba. Pero dahil nga sa salita ng Diyos at sina Peter na ito ay sumunod, naglingkod sa Diyos kay Kristo na bago ang buhay po nila. Kaya mga kapatid, mga minamahal, yan ang bunga na obedience, transformations of life. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tuloy lang po tayo sa ating pong pagsunod. Huwag tayo titigil. Let us not be weary and well doing, for in due season we shall reap
if we fail not. So pangalawa po na bunga ng ating obedience, fruit of obedience, triumph in life. So ang tagumpay ay hindi po yung mga material na bagay sa mundong ito. Ang tagumpay ay hindi pagkakaroon ng malaking kayamanan. Ang tagumpay ay hindi pagkakaroon ng maraming sasakyan. Ang tagumpay ay hindi pagkakaroon ng maraming mansyon. Ang tagumpay, success, and when God's written your name in the book of life. Yun po ang success. Ang tagumpay ay kapag isinulat ng Diyos ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Success is doing God's will. Yun po ang tagumpay. So kapag patuloy nating sinusunod ang kalooban, utos ng Diyos, yun ang tunay na tagumpay. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa mundong ito, kaya tingnan niyo po, ang kayamanan, madaling kunin niya ng Panginoon. Ang mga bagay na mayroon tayo, madali itong kunin. Pero hindi ito kukunin sa atin kung tayo ay patuloy na susunod sa Kanya. Tingnan niyo yung buhay ng ibang tao. Di ba? Dahil wala silang pagkakilala sa Diyos, o talagang sila ay sumagana ng ilang taon, talaga sila ay nagbuhay marangya, nagkaroon ng marangyang buhay. Pero nasa sila ngayon? Nasa kulungan. Di ba? Kaya mga kapatid, ang tagumpay ay hindi sa pagkakaroon ng maraming pera. Ang tagumpay ay hindi sa pagkakaroon ng maraming sasakyan. Ang tagumpay ay hindi sa pagkakaroon ng maraming bahay o mansyon. So ang tagumpay ay kapag patuloy nating sinusunod ang kalooban ng Diyos. So yun po, so yan ang bunga ng ating obedience. Kaya nga tinan nyo, sina Pedro ikinulong. Pero maya-maya makikita nila nandun na ulit sa templo, nangangaral ng salita ng Diyos. So inilabas nila ng angel of the Lord or ng Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakasarap ang sumunod sa mga utos ng Diyos. Masarap po ba? Amen. Eh bakit inaantok? Diba? So mga kapatid, mga minamahal, hindi tayo lugi kung tayo po ay susunod. Kasi talagang kapag sumunod sa mga utos ng Diyos, katulad ng alam po sa pagbibigay, tingnan nga natin Luke chapter 6, verse 38, kung hindi ako nagkakamali. Luke chapter 6, verse 38. Anong utos dito? Magbigay. Diba? So give and it shall be given unto you. So kapag tayo ay nagbigay, so bibigyan tayo ng Panginoon. At hindi lamang talaga basta bibigyan, kundi talagang tamang sukat. So ibig sabihin, walang kulang. Good measure. Press down. Talagang kapag tayo nagbigay, tamang sukat na, pero talagang sisiksikin pa ng Panginoon. Press down. And then shaken together, talagang linig-ligin pa para talagang mapuno, masiksik. And then running over. Aapaw. Kaya mga kapatid, mga minamahal, that's success. So, ang bunga ng ating pagsunod ay katagumpayan sa buhay. Kaya mga kapatid, talagang napakasarap sumunod. At then, tinan po natin ang Acts chapter 5, verse 42. And daily in the temple and in every house, they cease not to teach and preach Jesus Christ. So yan po ang sinabi po dito. Kaya talagang kapag tayo po ay sumusunod sa Diyos, maraming buhay pa ang mababago. Pasensya na po at talagang napasama yung pagkikabit tapos magsasalita. Kaya gano'n. Okay? Inaantok din ako. At kayo lang po yan. Kayo ba? Ako din naman yung napupuyat. Ano oras na natulog ka ganyan? So, yun po. Naglinis. And then, nag-aaral. Kaya, kapag Sabado, puyat. Pero ganun pa man, pamaya, gusto ko pa rin magpuyat. Okay? So mga kapatid, marami po ang nababago ang buhay at talagang magkakaroon tayo ng katagumpayan. And then, tinampa po natin ang ating pong Bible. So, ano po ang bunga nito? The fruit of obedience lasts, trust in God in all aspects of our life.
Yan po ang magiging bunga ng ating pagsunod. Talagang magtitiwala tayo sa Kanya sa lahat ng aspeto ng ating buhay. May kahirapan man na pinagdadaanan, ay patuloy tayo magtitiwala sa Kanya. Marami mang pagsubok na darating, pero ang ating tiwala ay nasa sa Diyos pa rin. Kaya Psalms 118 ba? Verse 8, tingnan nga po natin kung hindi ako nagkakamali. Psalms 118 verse 8. It is better to trust in the Lord than to put confidence in man. So, nung dumating ang pandemic, dumating ang pagsabog ng bulkan, di ba? Madami ang nagtiwala sa Panginoon. So, hindi sila umasa sa ayuda. Di ba? Hindi sila umasa sa ayuda. So mga kapatid, mga minamahal, kapag tayo po ay patuloy na sumusunod sa Panginoon, ito yung bunga. Yung ating pagtitiwala sa Kanya ay lumalalim. Di ba? Na talagang hindi tayo nagkakaroon ng takot sa ating buhay. Kaya katulad po ni na Peter, na talagang kahit sila ay kinulong na, nagkaroon ba sila ng takot? Hindi sila natakot. Kundi bagos sila ay patuloy na nagkaroon ng encouragement or courage, lakas ng loob na mangaral. Ipangaral si Kristo bilang Panginoong tagapagligtas. Hindi sila natakot na mawala ng kakainin. Di ba? Natakot ba sila? Na sila'y magugutom? Hindi. So, natakot ba sila na sila'y magkakasakit? Hindi rin. So, nandoon ang pagtitiwala sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. So, hindi sila natakot na mawalan ng dadating na kanilang isusuot. Pero, marami sa mga tao ngayon natatakot eh. Kung hindi raw sila magtatrabaho ng linggo, baka wala silang kainin bukas. Di ba? Kung hindi raw sila magtatrabaho ng linggo, baka hindi makapag-aral ang kanilang anak. So, natatakot sa mga bayarin. Pero dito sa Bible, kung talaga tayo nagbabasa, di ba mayroong isang pulubi ba yun? Di ba mayroong isang tao mayaman? Publikano ba yung mayaman, ang tawag, na nandun sa templo? Tapos nagbigay ng kanyang tithes. Pero yung pulubi, ang ibinigay, lahat ng laman ng kanyang bulsa. Widow woman, oh. Di ba? Widow woman, tama. So, sorry po, talagang wala, So, tao lang, nagkakamali. So, yun po, na talagang hindi natakot ibigay ang lahat-lahat sa kanya. At, pero, ano nangyari doon? Kumain pa rin naman siya. Di ba? Namatay bagagad, hindi. So, mga kapatid, mga minamahal, yun po yung bunga ng ating pagsunod. Talagang magtitiwala tayo sa Diyos sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Yun po yung kahalagahan. Kaya mga kapatid, sa pagtatapos, sabi nga po ng Philippians chapter 2 verse 8, dito po natin tatapusin. And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Kung si Kristo nga sumunod, buong buhay niya. Diba? Siya ay anak ng Diyos, King of Kings, Lord of Lords, pero ipinakita niya na siya ay naging masunurin hanggang kamatayan at kamatayan sa krus. Tayo pa kaya? Kaya mga kapatid, sunod lang po tayo para ipakita na tayo po yung titiwala sa Diyos. To God be the glory, tayo po ay tumayo. So, yun po, maghanda na po ang ating mga preacher by January. So, Brother Andrew, Brother Luis, and then Brother June. So, Brother Andrew muna. Brother Jason. So, to God be the glory. Tayo po ay umuko, pumili tayo po manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po. Pinakita mo po sa amin na talaga napakahalaga ng pagsunod. Marapat lamang po na kami po ay sumunod sapagkat kami po ay mga anak mo. At wala po kami magagawa kung iiral sa amin
kung bayaran po namin ang katigasan ng aming pagpulong. At sa aming pong pagsunod ay talagang makikita po namin na patuloy na aapaw ang iyong mga biyaya. At marami man kaming pagmumulan. Hindi po kami nakakasunod sa lahat ng iyong mga utos. Pero ganun pa man, patuloy na sumasagana ang iyong pong biyaya sa aming pong buhay. Hindi mo kami pinapabayaan, patuloy mo kami binibigyan ng kalakasan, kalusugan, iniingatan sa bawat sandali. Salamat po na sa kabila ng aming pong pagkukulang, nananatili po kayong tapat sa amin. At dalangin ko po, Panginoon, patuloy mo po kami samahan. Wala po kami magagawa kung wala po kayo sa amin. Patuloy mo pong gamitin ang buhay na pinahirap mo po sa amin para sa iyong kaluwalhatian. At dalangin ko po, Panginoon, katagumpayan ng youth anniversary at makisa ang mga youth at dalangin ko po pag-iingat po sa mga dadalo at ipagkaloob ko po ang budget na kailangan. Salamat po, Panginoon, pinagkatiwalaan mo po kami ng gawain. Salamat sa iyo pong banal na salita. Nawa, baunin namin ito na may kagalakan sa aming pong puso. At ito po ay mangusap sa amin, patuloy ka namin paglingkuran na may katapatan. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.